channel again. Dito na naman tayo guys. Kakain ako ng aking lunch. As usual, wala na naman yung amo ko. Ngayon, nitong week na ito is andito talaga sila mag-asawa kasi nag-leave sa trabaho yung amo kong lalaki. Kaso lang, lagi silang umalis ng bahay. Iwan ko kung anong pinagkakaabalahan ng dalawang yan. So ngayon, may time na akong mag-vlog ulit dito sa loob ng bahay. So yung kakain muna ako ng lunch guys kasi ito naman ganito naman talaga ako pag kumakain ako ng lunch, sinasabay ko yung pag-vlog ko. So yung lunch ko pala syempre yung rice at saka yung sinigang na baboy, tira kagabi. So ano ang ating pasensya na kayo sa boses ko kasi may sipon at saka ubo ako. Nag ano kasi yung weather dito talaga mainit tapos lumalamig yung ganun ba, kaya nag-ano ako. Sorry guys. So pag-uusapan natin ngayon, yung trending na nangyari. Nakamove on na ba kayo sa Katnel, sa nangyari sa Katnel? Marami na talagang nag-aabang kung ano talaga yung nangyari sa Katnel. So nung talagang nag-post na si Catherine at saka si Daniel doon sa Instagram nila, ayun, na lahat, parang nabuhusan ng malamig na tubig yung mga fans ng Katnel. Kasi maraming haka-haka, dati panay-walay sila pero wala talagang konfirmasyon. So ngayon may konfirmasyon na talagang hiwalay na sila. Hindi ako fans ng mga batang yan kasi hindi naman ko sila kaedad. Pero yung mga lagi ko din na balitaan yung tungkol kay, kasi follower nila ako sa Instagram, kahit hindi ko sila idolo. Hindi ako nag-idolize sa kanila, pero gusto ko yung tambalan nila pa din. So ang nangyari ngayon, ayun nga, nagwalay nga sila. Ang sabi, for 11 years. Tagal din hindi yun biro, yung 11 years na pinagsamahan na magnobyo kayo. Ang dami na ninyong mga memories. Tapos bigla kayong maghihiwalay. Tapos kung totoo pa yung mga balita-balita tungkol doon sa isa, yung may third party nga doon sa side ni Daniel, ni Deji. Syempre, kasi mas bata, di ba? Maganda naman talaga sa napabalita, yung si Andrea, tsaka meron ding, si Jillian Vicencio ba yun? Pero marami daw yan yung sa mga balita-balita, makikimarites na naman tayo. So doon natin ma-realize dun sa love story ng Katnil na kahit gaano pa katagal yung relasyon ng magkarelasyon, kung kahit gaano pa sa katagal, dumating may talaga, may time na siguro nagkasawaan. May mga balita-balita nagkasawaan daw yung Katnil. Tapos pero yung talaga yung tinitingnan ngayon na dahilan is yung pag-cheat, yung issue, yung cheating issue ni Daniel. So gwapo naman si DJ, lapitin ng mga babae, di ba? Pero ngayon nga yung doon natin makikita na kapag yung isang babae, kapag yung babae na talaga yung nag-give up, wala na talaga, tapos na talaga yung relasyon, di ba? Kalimitan talaga kasi ganito yan, yung mga lalaki madaling sumuko yan. Ang mga babae, kumbaga kumakapit yan hanggat kaya, talagang kumakapit yan, yung kayang tiisin hanggat kaya niyang tiisin. Pero pag once na sumuko na talaga yung babae, wala na, katapusan na ng mundo sa relasyon ninyo pag babae na talaga sumuko, di ba? Proven talaga yan kapag babae na yung nag-ayaw. Pag lalaki yung nag-ayaw, medyo maano pa yan, medyo may chance pa. Pero pag babae na talaga, wala na yan kasi ibig sabihin, kapag ang babae sumuko na, ibig sabihin matagal yan nagtiis. Sorry. Matagal yan matagal yan matagal yan iniinda yung sakit. Kaya ayun, maraming nasayang, pero
Ganun talaga ang buhay. Hindi naman talaga lahat ng love team nagkakatuluyan. Kasi before yan sila nagiging magkarelasyon, love team yan sila, di ba? Love team. So, siyempre, pine-pair sila. Kapag ang opposite sex kasi, pag laging magkasama yan, may nabubuong feeling. So, na-develop sila. So, ayun, nagka-relasyon nga sila. So, siguro dahil sa mga bata pa din sila nung time na yon, hanggat sa nag-grow sila, nagkakaroon sila ng mga hindi na natin, kumbaga ang babae at lalaki kapag kunwari nag-ano na sila, nag-grow na sa katagal-tagalan ng relasyon, may mga na yan may mga ugali, may mga wants, may mga ibig sabihin may mga likes na mari-reveal, may mga dislikes, yung ganun, di ba? May maraming mga lalabas na mga ugali nito na ayaw niya, yung mga lumalabas na yung mga yung mga mari-reveal na yung mga hidden ugali, yung mga ganon. So kapag sa katagal-tagalan siguro hindi na pangalagaan yung relasyon, parang nawala na din yung sentro kung ano talaga yung gusto nila sa relasyon nila, is doon pumapasok yung mga doubts na, yung mga silusan na, lalo na kapag yung isa na masyadong kampante na akala niya okay lang na gawin niya yun, akala niya tanggap ng partner niya yun, hindi niya alam na nasasaktan na pala niya yung partner niya, yung mga ganun, di ba? Yung relation kasi yan hindi yan dapat 50-50. Masabi nila dapat 50-50, hindi. Yung relasyon kasi yan, kumbaga kung minsan pa nga 70-30 or vice versa, ganun. Minsan pa nga, kumbaga, kung ano yung kakulangan ng isa, dapat mong dapat mong punan. Ganun dapat yung relasyon. Pero tao lang kasi tayo, 'di ba? Pag ganun kasi, kapag hinahayaan mong yung galit mo, hinahayaan mo yung emosyon mo na magibabaw, talagang mag-fade yung kung paano mo naramdaman nung unang doon sa karelasyon mo, mag-fade talaga yon. Lalo nakikita mo din doon sa partner mo na parang walang effort, walang ganun, di ba? So, balikan natin yung sitwasyon ng Katnil. Siguro, sabi, matagal na sila nagkahiwalay, pero parang pinipigilan lang yung announcement kasi nga, dahil doon sa mga endorsement na may mga kontrata pa sila, tapos, biruin mo yung mga endorsement, mga milyones yun, di ba? Tapos, talagang kailangan pangalagaan kasi di biro-biro yung mga pirang mawala talaga, biglang mawala kapag nalaman ng mga sponsor na naghiwalay na sila, lalo na yung endorsement silang dalawa. Di ba? Ganun naman talaga yung industriya ng showbiz. So, alam niyo, mahirap din yung sitwasyon nila, kasi biruin niyo, kahit hiwalay na sila, pero kumbaga kanang behind the camera hindi sila in good terms, tapos in front of the camera kailangan nilang magkunwari na ganon. Kung tayo, 'di ba, kung tayong hindi iwan ko lang, pag galit tayo sa partner natin, talagang galit tayo kahit pa sinong kaharap natin diyan, talagang hindi natin talaga na mapigilan na maipakita na yung may away, 'di ba? Ganon naman tayo kasi tao tayo pero sila talagang pigil yung mga emotions nila, especially pag in front sa camera, in front ng mga fans nila. No, hindi rin biro yung artista, hindi rin madali. Pero at least, alam mo na humanga ako doon kay Catherine. Kasi, na-handle niya, hindi siya yung nagtatalak. Hindi kagaya ng iba na yung nagsisiraan sa social media. Nagsisiraan sa mga interviews, na nagsasalita ng mga pangit laban sa isa, tapos yung isa naman Romeris back, yung ganon. Pero maganda sa kanila, sila matured nilang hinarap yung sitwasyon nila, kumbaga hindi sila nagsisiraan. So ang daming mga fans na nagsasabi sana magkabalikan, sana ganito ganyan, pero kung ako tanungin, hindi na. Kung totoo yung cheating issue ni Daniel, nagawa niya yan kay Catherine, tapos ang sabi pa ilang beses na, hindi lang ilang beses. Hindi na. Kumbaga, hindi na mag-grow kasi mauungkat din yun kapag di ba, pag nagkabalikan kayo tapos konting away lang, mauungkat yung mga ganun, di ba? So, nagkikimaritis naman ako, talaga. Wala kasi akong yun ang nakita kong trending issue.
Um, so at least, kung matagal man, kung totoo yung matagal ng ano na matagal nang iniinda ni Catherine yung mga cheating issue ni Daniel. So, at least na ano na siya, may freedom na siya. At least nakawala na siya sa nakawala na siya sa pero halata talaga kung totoo yung ganon na pumayat si Catherine. 'Di ba pumayat si Catherine? So, talagang maano natin kung hindi naman natin sinasabi na nagkaganon yung katawan na dahil sa pangyayari, pero makikita mo talaga sa mata niya at sa mukha niya kahit nakangiti siya, may sadness doon sa mata niya. So, hindi naman talaga madali yun. Wala akong kinakampihan sa kanila, pero ang ano ko lang is tapos yung mga fans din na talagang maraming maraming masasakit na salita laban dun sa mga third party na yun. Yung ko parang sa tingin ko hangga't walang confirmation na yun talaga siya yung talaga yung involved doon, siguro yung kumbaga hindi na lang muna bito magsalita yung mga hindi natin maiiwasan na may mga fans talaga na nasaktan, pero kawawa din naman yung na-involved na kung na nababash talaga. Hindi mo naman talaga kung ikaw fans, hindi mo naman talaga madiktahan yung mga inoidolo mo na o kayo magkatuluyan na kayo, di ba? Kasi iba-iba may mga sarili silang may mga sarili silang buhay. Hindi pa pwede kung ano yung gusto ng fans kahit hindi na sila masaya, yun ang susundin nila, di ba? So, pagdasal na lang sa mga fans ng Katniel na mag-heal sila at saka mag-grow as soon as possible. Kumbaga, ma-heal sila, boss. So, yun lang yung mga kamaritisan natin. Kumbaga, nagmamaritis na naman ako. So, ayan guys, thank you sa pagsama sa akin, sa aking lance, habang nagkukwentuhan tayo. At saka sa hindi pa nakakapag-subscribe, huwag kalimutan, i-click yung bell all para magiging updated kayo sa mga upcoming videos ko pa. So, thank you sa pagsama sa akin. Huwag kalimutan, nga salubungin ng umaga na sa magandang at isang taimtim na panalangin. Ubusin ko muna yung lunch ko kasi lumamig na. Bye-bye!